meron kasing mga sumali sa grupo namin para mag-spy. So meron daw sumali sa mga grupo ng mga Kristiyano na nangi-espiya lang, ito yung mga Judaizers. Kunyari, mga kapatid natin sila sa faith, yung pala, gusto lang nilang malaman kung bakit hindi na under ng Jewish law ang mga tao na kay Christ. So dito, Pastor, kanyang dinidepensahan yung true gospel, which is the gospel of grace, dahil dun sa gospel na itinuturo na may kasamang obedience. So yun po yung meron dito, Pastor, sa chapter 2 ng aklat po ng Galatians. Sige po, patuloy po tayo. Okay. Linawin ko lang, Marco, yung sinasabi mong defense na ginawa ni Pablo ay unang-una laban dun sa mga Judaizers kasi Yes. dito sa verse 4. Pero yung iba, gusto siyang ipatuli. So ni-discuss niya dito ay yung dinala niya sa Jerusalem, si Titus. Titus nga ba yun? Oo, si Titus. Meron kasing mga sumali sa grupo namin para mag-spy. So meron daw sumali sa mga grupo ng mga Kristiyano na nangi-espiya lang, ito yung mga Judaizers. Kunyari, mga kapatid natin sila sa faith, yung pala, gusto lang nilang malaman kung bakit hindi na under ng Jewish law ang mga tao na kay Christ. Siyempre kasi, malaya na tayo. Tapos gusto nilang maging alipin pa rin kami. So, kumbaga, itong mga Judaizers daw, gusto nila maging alipin pa rin ng law, yung mga Kristiyano. Hindi po ibig sabihin na na hindi na natin sinusunod yung utos. Sinusunod po natin yung utos, pero kumbaga hindi 'yun ang ikaliligtas, So dito 'yun ang gustong i-diin ni Pablo. Kasi yung mga Judaizers ginagawa nilang means ng salvation, yung kautusan, kaya nagiging alipin sila. At gusto rin ng mga Judaizers na yun maging alipin yung mga Kristiyano. Yes, Marco. So kung titingnan natin, Pastor, napakahaba nung binacktrack dito ni Paul, 14 years yung kanyang binalikan. Kaya kung titingnan natin, Pastor, talagang napakatagal nung panahon na kung saan yung sulat na ito ay dumating sa mga taga-Galacia para paalalahanan sila. Kaya nakikita ko dito, Pastor, talagang yung gospel na meron sa Galacia na ipinangaral ni Paul sa kanila ay polluted na. Kumbaga, nahaluan talaga ng maraming ibang turo at yung pinakatalamak nga, Pastor, ay yung galing sa mga Judaizers. Yung dinadagdagan nila, sabi natin tinatanggap nila yung grace, pero dinadagdag nila yung obedience at yung pagiging bondage pa rin nga sa law bilang salvation giver. O kumbaga, kapag hindi mo to ginawa, hindi ka maliligtas. At isa nga sa malaking issue dyan, Pastor, yung pagtutuli. Kaya in example dito ni Paul, si Titus o si Tito, na hindi daw ito napilit, Pastor, na magpatuloy sapagkat kumapit siya doon sa true gospel na itinuro sa kanya ni Paul. Kaya yun po yung makikita natin dito, Pastor, no? Sige po, tuloy tayo. Ang maganda dito, Mark Paul, yung sinabi ni Pablo sa verse 5, pero hindi talaga kami pumayag sa gusto nilang mangyari. So hindi niya talaga pinatuloy si si Tito. Iniingatan namin ang totoong sinasabi ng magandang balita para hindi yun mawala sa inyo. So, wala naman siguro problema kung ipatuloy niya, pero kumbaga kapag ginawa niya iyon, masisira yung gospel. Kasi susunod sila sa So, hindi natin pwedeng bigyan ng palugit, Mark Paul, etong righteousness by works hanggang sa ngayon. Kinakailangan talagang kontrahin ito. Kasi nakakatanggal siya ng kaligtasan Kapag yung isang tao, hinaluan ng righteousness by works, yung paniniwala niya ng grace, kagaya nga sabi mo, nagiging polluted yan at hindi na yan makakapagligtas. Hindi yan pupunta sa tamang pananampalataya.